sagot niyo, walang narinig. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alam niyo, pag may sinasabi sa inyo, Assalamualaikum, at sumagot kayo, Alaikum Assalam, hindi na alam malaking gantimpanan niyo, malaki ang biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, binibigay siya ng biyaya, ang reward, bawat isang letra. At isang letra, dinadagdag ni Allah 10 beses sa isang letra. At dinadagdag 100 at more pa. So isipan mo, pag sumasagot kayo, wa'alaikum assalam, ilang letra yan? Ang daming letra. Bawat isang letra, ang laking kita mo doon. Ang laking reward mo. Unang-una, bawat letra may reward ka. Pagkalawa, dahil sumunod ka na utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sinabi, وَإِذَا قَيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Parang ang ibig sabihin, pag may sinasabi sa inyo, Assalamualaikum, sagutin niyo ang salam. So pag sinasagot kayo ang salam, may reward kayo kay Allah, dahil sumunod kayo kay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sa utos ni Prophet Muhammad. Yan, isa pang mali. Pag narinig yung pangalan ni Prophet Muhammad, anong dapat sabihin nyo? Sallallahu alayhi wa sallam. Ang Prophet Muhammad, ilakas nyo, di ko narinig, uwi na kami. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ang sinabi ng Prophet Muhammad, Abkhalun nas, man dukura ismi indu, walang yusalli alay. Ang ibig sabihin, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang napakakuribot, number 1 napakuribot ng tao sa mundo ay ang tao narinig ng pangalan ng Prophet Muhammad at hindi nagsasabi sallallahu alayhi wa sallam. So mula na yun, pag narinig nyo ang pangalan ng Prophet Muhammad, sabihin nyo sallallahu alayhi wa sallam. Ngayon, ang gusto ko sana sabihin sa inyo, gusto namin masalamat sa inyo sa mainit na mainit talaga ang tanggap niyo sa amin dito. Jazakumullah khair. Hindi naman na-expect yan. Talagang malaking bagay sa amin yan, ina-appreciate namin. Talagang dadala namin hapat buhay ang binigay niyo sa amin dito sa mainit na tanggap niyo sa amin. At bago kami uumpis inshallah, bigay sa inyo mga reliefs dito, may kunting ala para sa sarili ko at para sa inyo. Sinabi Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan. Ang ibig sabihin, ud'u. Pag sinabi ud'u, utos ni Allah sa atin ng mga Muslim, gawin niyo ito. Dapat gawin niyo. Anong gagawin? Para magiging da'wah. Ano yung sabihin da'wah? Pagkikilala niyo sa mga tao, ang Muslim ang malayo sa Islam, ano yung sabihin Islam? At pakilala niyo yung mga hindi Muslim, anong totoo turo ng Islam? So, obligasyon sa atin lahat ng mga Muslim, obligasyon sa inyo bawat isa, tuturo niyo mga tao tungkol sa Islam. Halimbawa, sinabi namin dati, at ugali ng tao. Sinabi Prophet Muhammad, at hindi nyo sinabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Prophet Muhammad, hindi ko narinig, lakas nyo. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din muamala. At ibig sabihin, dinong Islam, relihiyon ng Islam ay ugali ng tao. So ano pinapakita mo sa ugali mo, ang dinadala mo ay Islam. Kung mabait ang dating mo sa mga tao, at nakita niya maganda ng ugali, magandang dating niya, hindi siya mayabang, hindi siya maate, talagang matinong tao, sasabihin, ba't ganyan? Dahil Muslim yan. So dahil sa ugali mo, hindi mo alam, nagiging dahaya ka na. Nagdadawa ka dahil sarili mo ugali at hindi mo nasadyan. May tinuturo ka sa Islam at hindi mo alam. At sinabi ng Prophet Muhammad sa hadith, Ballighu anni walau bi'aya. Ang ibig sabihin, sabi ng Prophet Muhammad, turuan yung mga tao, ituro yung mga tao, galing kay Prophet Muhammad, kahit isang talata, kahit isang maliit na bagay, bawat isa sa inyo lahat, sigurado ko may alam kayo sa Islam, kahit kunting bagay, lahat tayo may alam ang ibig sabihin, Bismillahirrahmanirrahim. Alam niyo ibig sabihin, pag nasishare mo yan sa isang tao, napakalaking biyaya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sumunod ka sa utos ni Allah nung sinabi niya, ud'u, gawin mo lang da'wa, at sumunod ka sa utos ni Prophet Muhammad nung sinabi, ballighu anni walau biyaya. Ang ibig ko sabihin, lahat tayo, alam mo, ginagawa ng negosyo. Ang negosyo may puhunan.
lalagay tayo ng pera doon para lalaki ang pera mo. Pero minsan, lulugi kayo ba rin sa negosyo? Ito yung negosyo mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit kailan hindi kayo malulugi. At ang punan mo doon, laway mo lang. Isipan mo, ang laway mo lang ang punan mo at ang kasosyo mo Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit kailan, hindi ka matatalo sa negosyo niyan. Ay itong negosyo, yung magiging sasama sa'yo, pag namamatay tayo, pag nasa kapal tayo, pag nasa ilalim ng lupa, lahat ang kayamanan mo, walang magagawa sa'yo. Kung hindi lang ang amal mo, ang ginagawa mo sa dunya to, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang sasama sa'yo sa kabri mo. Lahat tayo mamatay. Pag namamatay tayo, bahay mo, kayamanan mo, asawa mo, anak mo, lahat mapunta sa iba. Lahat na mapunta sa iba. Kung matay na yung lalaki, asawa niya bata, mag-asawa ulit. Kung matay na yung babae, asawa na bata, kakasal ulit. Lahat ng kayamanan mapunta sa iba. Diba? Ang sasama sa'yo sa ilalim ng lupa, amal nyo, ang ginagawa nyo sa dunya to. So tandaan nyo, ang punan nyo sa kabilang buhay, hindi kayamanan. Sinabi ng Allah, sinabi ng Nabi Muhammad, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sa araw ng kiyamat, sa kabilang buhay, ang araw, walang tutulong sa'yo kahit anong kayamanan mo. Hindi mo pwede gamitin ang pera mo doon. Kahit anong gano'n, walang pag-asa. Ang sasama sa'yo doon, amal mo. يوم يفر الوالد من ولده وتتحرر الأم من ابنتها كل يقول نفسي نفسي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سأرونا حكم لا يسيب anak mo, la yusayip asawa mo, lalayo lahat sa'yo, walang lalapit sa'yo, walang sasama sa'yo kundi ang amal mo. At ang amal mo, ikaw ang nag-decide kung anong amal mo, magiging demonyo o maging anghel. So ikaw ang nag-decide, ikaw ang ginagawa ng image, imahe ng amal mo sa kabilang buhay, walang iba. Pati sarili mong dugo, lalayo sa'yo. Sarili mong pamilya, pati daliro mo, kamay mo, mata mo, ilong mo, lahat yan magsasalita. Kung anong ginagawa mo sa dunya mo. So mula na yun, pag may kayong ginagawa ng mga masabaki, away kayo, may kapitbahay, alam nyo, mahal kayo, mahal yung kabulong tao. Magkasama tayo sa isa't isa. Magkasama sa isa-isang bagay. Pag may hindi Muslim, lalo-lalo lumapit kayo sa kanya, pakita na sa kanya paano mahal niyo siya. Yan ang turo ng Nabi Muhammad, yan ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir akhwana, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair. One more time. Maraming salamat sa mainit at tanggap niyo sa amin. Isa mang beses gusto ko marinig. Pwede kayo mag-takbir malakas. Takbir ng malakas naman. Malakas! Malakas! جزاكم الله خير السلام عليكم.